Isang gabi sa kagubatan, isang police car ang makikitang naghahatid sa lalaking kriminal na si Krug, isang mapanganib na mamamatay tao. Dalawang opisyal ang nag-escort sa kanya, ngunit tila wala silang ingat. Sa halip na manatiling alerto, kinutya at minaliit pa nila ang kriminal. Nang huminto ang sasakyan sa may tawiran ng tren, nagpanggap si Krug na kailangan niyang magbanyo. Sa sandaling yun, ang kanyang kasintahang si Sadie at ang kanyang kapatid na si Frank ay ibinangga ang kanilang sasakyan sa police car. Dahil sa nangyari, ang mga opisyal ay labis na nasugatan at hindi na nakalaban. Ilang sandali pa, pinatay sila ni Krug, at pagkatapos ay tumakas na ang tatlo sa lugar. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin si Marie, isang high school student at swimmer. Sa araw na yun, nagsasanay siya kasama ang kanyang ina na si Emma. Ang kanyang ama naman na si John, ay isang surgeon na sinusubukan pa ring maglaan ng oras para sa kanyang pamilya. Sa panahon ng school break, naglakbay sila sa kanilang lumang bahay sa kagubatan. Ang property ay may pangunahing bahay at isang guest house. Ang paglalakbay nilang ito ay ginawa upang i-honor ang kanilang yumaong anak na lalaki. Pagkarating doon, mas pinili ni Marie na manatili sa guest house, kung saan natagpuan niya ang kwintas ng kanyang kapatid at nagpas siyang isuot ito. Hindi nagtagal, lumangoy siya sa lawa sa likod ng bahay. Nang matapos, nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na bibisitahin niya ang kanyang kaibigang si Paige. Ibinigay sa kanya ni John ang mga susi ng sasakyan, at pinaalalahanan siya ni Emma na manatiling ligtas at tumawag bawat oras. Hindi nagtagal, nagmaneho si Marie sa isang maliit na bayan upang makita si Paige, na nagtatrabaho sa isang diner bilang isang kahera. Lumalabas na naninigarilyo sila noon ng marijuana, ngunit huminto si Marie nang maging atleta na siya. Habang nag-uusap ang dalawa, narinig sila ng isang customer na nagngangalang Justin. Matapos mabigong bumili ng sigarilyo nang walang maipakitang ID, inalok niya ang dalawa ng marijuana sa kanyang motel. Pumayag naman si Paige dito at walang pag-aalinlangang sumama sa kanya. Sa sumunod na eksena, naghintay si Marie sa sasakyan ngunit makalipas ang ilang minuto, nainip siya sa sobrang tagal ni Paige. Dahil walang signal para matawagan ang kanyang ina, nagpasya na siya na pumasok sa loob. Doon, nakita niya ang kaibigan na naninigarilyo kasama si Justin, at hinimok siya ni Paige na sumali sa kanila. Noong una, tumanggi si Marie dahil masama ito sa isang atleta, ngunit kalaunan ay pumayag na rin siya. Makalipas ang ilang oras, tumawag si Emma upang balaan si Marie tungkol sa paparating na bagyo at sinabihan siyang umuwi na. Gayunpaman, nagsinungaling si Marie at sinabing mananatili siya sa bahay ni Paige. Nang marinig ito, naramdaman ni Emma na merong mangyayaring masama, ngunit mas pinili niyang manahimik. Hindi nagtagal, tinanong ni Marie si Justin tungkol sa kanyang buhay. Ipinaalam ng binata na madalas siyang lumipat ng lungsod, kasama ang kanyang ama at tiyuhin. Pagkatapos uminom ng kaunti, tinukso ni Marie at Paige si Justin sa pagiging niyang nerdy, at napagdesisyonan ng dalawa na bihisan siya para magmukha siyang cool. Sit down. I love it. Makalipas ang ilang minuto, nag-iba ang mood nang biglang bumukas ang pintuan, at pumasok sina Krug, Frank, at Sadie. Nabunyag na sila rin ang mga fugitive sa simula ng pelikula. Sa sandaling yun, ipinakita sa balita na tinutugis sila ng pulisya, at lumalabas na sila ang pamilyang tinutukoy ni Justin. Sa takot, sinubukan ni Justin na magpaliwanag, ngunit sinampal siya ni Krug sa mukha. Nangako sina Marie at Paige na hindi sila magsusumbong, ngunit hindi sila pinagkakatiwalaan ni Krug. Pagkatapos ay bumunot ng kutsilyo si Frank at pinagbantaan ang dalawang dalaga. Sa takot, tumakbo si Paige sa banyo at nakita ang isang patrol car sa labas ng bintana, ngunit hindi nito narinig ang kanyang mga sigaw. Puwersahang binuksan ni Frank ang pinto, at inuntog ang ulo ni Paige hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa labas, binasag ng grupo ang telepono ni Marie at pilit na pinalabas ang lahat. Habang kasama si Justin, tumakas sila gamit ang sasakyan ni Marie, at dinala ang dalawa bilang kanilang mga bihag. Habang nasa daan, ang dalawang dalaga ay hinaras ng mga miyembro, habang si Justin naman ay tahimik lang na nakaupo at puno ng pagsisisi. Hindi nagtagal, sa kalagitnaan ng biyahe, naligaw ang grupo sa kagubatan. Narealize ni Marie na malapit ang lugar sa kanilang bahay, at niloko sila na lumiko sa kaliwa. Go left. Dahil malapit ng dumilim, sumunod naman si Krug sa kanyang plano. Ilang sandali pa,
Tumaas ang tensyon sa loob ng sasakyan nang si Sadie ay patuloy na hinaharas si Marie. Sinubukang lumaban ni Marie, at tinangkapang buksan ang pinto para makatakas, ngunit ang kanyang pagpupumiglas ay naging sanhi ng paglihis ng sasakyan at pagbangga sa isang kahoy. Dahil sa nangyaring aksidente, nabali ang ilong ni Frank at mas lumala pa ang sitwasyon. Sinubukan ni Paige na tumakas patungo sa isang lumber mill para humingi ng tulong, ngunit nahuli siya ni Frank at Sadie at kinaladkad pabalik kay Krug. Sa sandaling muli silang nagsama-sama sa kagubatan, ipinakita ni Krug ang kanyang kalupitan. Inutusan niya si Justin na patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagharas sa isa sa mga babae. Nang tumanggi si Justin, ibinaling ni Krug ang kanyang galit kay Marie at ipinahiya siya sa harap ng lahat. Nang makita ito, binato siya ni Paige ng ilang pang-iinsulto, ngunit sa pagkabigla ng lahat, kaagad siyang pinatay ni Krug. Sa takot, wala nang nagawa si Marie kundi panoorin na lamang ang pagkamatay ng kanyang kaibigan. Sa nangyari, mas lalo pang lumaki ang galit ni Krug, at tinawag na mahina si Justin. Nang hindi nagpapakita ng awa, inararo niya ang walang kalaban-labang si Marie, habang si Sadie naman ay sumali na rin pagkatapos. Nang matapos ito, tinanggal ni Krug ang kwintas ni Marie at itinapon ito sa lupa. Ngunit nang hindi nakatingin ang lahat, palihim itong kinuha ni Justin. Si Marie, na nanginginig sa ginawang pambababoy sa kanya, ay nagbihis at tahimik na umupo. Para hindi siya magsumbong, nagbanta si Krug na sunod niyang sasaktan ang kanyang ina. Sa sobrang galit, kumuha si Marie ng bato at hinampas siya sa ulo. Tumakbo si Marie ng mabilis gamit ang natitira niyang lakas, at pagkatapos ay lumusong sa lawa. Nang hindi na siya naabutan, sina Frank, Krug at Sadie ay nagpaputok mula sa dalampasigan. Karamihan sa mga putok ay hindi tumama, ngunit ang isa sa mga bala na pinakawalan ni Krug ay tumama sa kanyang likod. Napaungol si Marie sa sakit, pagkatapos ay makikita siyang lumutang na lang sa tubig. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, nagpa siya ang grupo na iwan na si Marie at naghanap ng masisilungan. Pilit nilang pinasunod si Justin, at iniwan ang katawan ni Paige na nakahandusay sa lupa. Sa malapit, si John at Emma ay hindi na mapakali, natatakot na baka meron ng nangyaring masama. Ilang sandali pa, biglang may kumatok sa pintuan. Umaasa si Emma na si Marie na yun, ngunit sa halip ay nakita niyang nakatayo sa labas si Krug kasama ang kanyang grupo. Nang walang kaalam-alam sa panganib, pinapasok sila nina John at Emma sa loob ng bahay. Nag-alok sila ng mga tuwalya at inumin, at tinulungan pa ni John si Frank na ayusin ang kanyang nabaling ilong. Hindi nagtagal, dahil sa malakas na bagyo, biglang nawalan ng kuryente, kaya nagpa siya si John na lumabas para paganahin ang generator. Ibinulong ni Krug sa grupo na plano niyang patayin sina John at Emma, sa sandaling magamot niya si Frank. Gayunpaman, si Frank, na namimilipit pa rin sa sakit, ay hinimok siya na maghintay hanggang sa gumaling ang kanyang ilong at humina ang bagyo. Habang sinusubukang maging kalmado, tinanong ni Emma ang mga bisita kung sino sila, at kung bakit sila pumunta doon. Nagsinungaling si Krug, na sinabing nagbabakasyon lang sila, ngunit naaksidente sila at tumaob ang kanilang sasakyan malapit dito sa bahay. Para maibsan ang tensyon, ang lahat ay umupo sa may sala at sinubukang magkwento. Ang kaswal na pag-uusap ay ginawang normal ang mga bagay-bagay, ngunit patuloy na sinusubukan ni Emma na tawagan ang kanyang anak. Dahil walang signal, mas lalo pang lumaki ang kanyang pag-aalala. Sa sandali ding yun, hindi rin mapakali si Justin. Ilang sandali pa, dinala niya ang kanyang baso sa kusina at sumunod naman si Emma. Sa refrigerator, napansin niya ang isang larawan ni Marie kasama ang kanyang mga magulang. Nang makita ito, nanlamig ang katawan ni Justin at namutla rin ang kanyang mukha. Nagpanik si Emma nang bigla na lang sumuka si Justin, at tinanong kung ano ang problema nito. Gayunpaman, wala siyang sinabi, nagkulong lang sa banyo, at sinubukang pakalmahin ang sarili. Binalaan siya ni Krug na manatiling tahimik, hindi alam kung ano ang nakita ni Justin. Paglabas ni Justin, nabalot siya ng pagsisisi. Alam na niya kung sino ang pamilya, ngunit wala siyang sinabi sa kanila. Pagkatapos ay tahimik niyang inilagay ang kwintas ni Marie sa baso na kanyang ginamit, umaasang mapapansin ito ng kanyang mga magulang. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo pang lumakas ang bagyo sa labas. Sa sandaling yun, magalang na hiniling ni Krug kina John at Emma na dalhin sila sa isang hotel, ngunit ipinaliwanag ni John na ang kanilang sasakyan ay dala ng kanyang anak na babae, na hindi pa rin bumabalik hanggang sa ngayon. Sa sobrang kabaitan, inalok niya sa mga bisita ang guest house, habang silang dalawa naman ni Emma ay mananatili sa main house.
Sa isang punto, naisip ni na Krug, Frank, at Sadie na patayin na sina Emma. Ngunit si Emma, na hindi alam ang kanilang tunay na pagkatao, ay mabait na nagsalita at sinabing pwede silang pumunta sa main house anumang oras kung may kailangan sila. Sa kanyang mga salita, nag-alinlangan ang grupo at nagpasalamat pa nga si Krug sa kanya. Makalipas ang ilang oras, sa main house, kinausap ni Emma si John tungkol sa kakaibang ugali ng kanilang mga bisita. Hindi nagtagal, merong kumatok sa pintuan, at tila nanggaling ito sa may balcony. Nang buksan nila ito, nakita nila ang nanghihina at sugatang si Marie. Basang-basa ang kanyang katawan at natatakpan ng mga sugat, ngunit sa kabutihang palad ay buhay pa rin siya. Sinugod siya ni na John at Emma sa loob ng bahay, at habang sinusubukang gamutin ni John ang kanyang sugat gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, pumunta si Emma sa kusina para kumuha ng alak. Habang pinananatiling gising ni John si Marie, narealize niyang hindi lamang siya binugbog kundi pinagpiestahan din siya. Samantala sa kusina, napansin ni Emma ang kwintas ni Marie sa loob ng baso ni Justin. Bumalik siya dala ang alak at ipinakita ito sa kanyang asawa. Sinabi ni John na ang sugat ni Marie ay mas malalim kaysa sa pisikal na karahasan, at ang balitang ito ay dumurog sa puso ni Emma. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Emma kung saan niya nakita ang kwintas, at dito na nila parehong napagtanto na ang mga bisita na kanilang tinanggap ay ang mga taong nanakit kay Marie. Nag-aalab ang kanilang galit na makapaghiganti, ngunit ang pagligtas kay Marie ay ang kanilang unang priority. Dahil walang magamit na sasakyan, nagpasya si John na dalhin siya sa ospital sakay ng bangka sa tapat ng lawa sa pantalan. Sa kasamaang palad, nalaman niya na ang susi ng bangka ay nakatago sa loob ng guest house. Samantala sa guest house, palihim na kinuha ni Justin ang baril ni Krug sa mesa. Mula sa labas, napansin ni Frank ang kahina-hinalang galaw ni Emma. Dahil dito, nagpasya siyang suriin ito. Habang papalapit sa main house, narealize ni Emma na maaaring makita ni Frank si Marie kapag nakapasok siya sa loob. Upang pigilan siya, sinubukan niyang i-distract ang kriminal sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng makakain at nakipagkwentuhan sa kanya. Nang tanungin ni Frank kung nasaan si John, nagsinungaling si Emma at sinabing natutulog siya sa kwarto. Nang marinig ito, biglang nag-iba ang intensyon ni Frank, at nais niya ngayong lasahan si Emma. Nang lumapit siya para kumuha ng inumin sa ref, mabilis siyang pinigilan ni Emma, natatakot na baka makita niya ang litrato ni Marie. Sa halip, siya mismo ang nag-abot sa kanya ng maiinom. Gayunpaman, lumapit si Frank kay Emma malapit sa fireplace, kung saan nakahiga si Marie. Dahil dito, mabilis na kumilos si Emma at hinampas siya mula sa likod gamit ang isang bote. Sumiklab ang isang away, at sa gitna nito, sinaksak ni Emma si Frank, ngunit nanlaban siya. Sa kabutihang palad, nagpakita si John dala ang kanyang tools at binugbog si Frank hanggang sa mamatay siya. Sa unang pagkakataon, lumaban sina John at Emma, at napatay nila ang isa sa mga taong nagpahirap sa kanilang anak na babae. Gayunpaman, hindi pa dito nagtatapos ang gabi. Inarmasan nila ang kanilang mga sarili ng mga makeshift weapons, at pagkatapos ay tahimik na pumunta sa guest house. Sa loob, nakita nila si Justin na tahimik na nakaupo habang hawak ang baril ni Krug. Ibinigay niya ito kay John, na nagpapakitang ayaw na niyang sumunod sa kanyang kriminal na ama. Ikinasa ni John ang baril, at ang tunog ay hindi sinasadyang gumising kina Krug at Sadie. Habang nagpapanik, nagmamadaling tinungo ni Krug ang main house, habang si Sadie naman ay nagtago sa banyo. Sa loob ng main house, nakita ni Krug ang damit ni Marie sa may mesa, at natuklasan din ang bangkay ni Frank sa sahig. Samantala sa guest house, hinarap ni Emma at John si Sadie. Sumiklab ang isang maikling laban, at sa tulong ni Justin, matagumpay siyang nabaril ni Emma sa ulo. Pagkatapos nito, bumalik si John sa main house, habang si Emma naman ay dinala si Marie sa sasakyan. Sumunod naman si Justin at pinayagang sumama sa kanila, dahil tinalikuran na niya ang kanyang masamang ehemplong ama. Sa kabilang banda, nanatili si John sa bahay, at naghanda na para sa huling laban. Nang magpakita si Krug na may mapanuksong ngiti, ininsulto niya si John, itinaas ang kanyang sandata at sumalakay. Sa kanilang sagupaan, nahirapan si John at halos matalo na sa laban. Ngunit sa kabutihang palad, You wanna hear how tight your little homecoming queen was? nagpakita si Justin mula sa likuran at tinutukan ng baril ang kanyang ama. Ngumiti lamang dito si Krug, at nakatitiyak siya na hindi kayang hilahin ni Justin ang gatilyo.
Sa kabila ng kanyang kaba, matapang na nagpaputok si Justin ngunit walang laman ang baril. Dahil dito, naunawaan ni Krog na pinili ng kanyang anak na suwayin at pagtraidoran siya. Sa sobrang galit, sinaksak niya ng kutsilyo ang sarili niyang anak. Sa kaguluhan, nag-spray si Emma ng fire extinguisher gas upang protektahan si Justin at pagkatapos ay dinala siya sa ligtas na lugar. Nakita ni John si Krog na bumagsak na walang malay, ngunit mas pinili niyang wag na muna siyang tapusin, dahil nag-save siya ng mas malupit na katapusan para sa kanya mamaya. Pagsapit ng umaga, nagising si Marie na sugatan, ngunit sa kabutihang palad ay nakasurvive siya. Dinala siya ni na John, Emma, at Justin sa bangka at nagtungo sa pinakamalapit na ospital, at dito na natapos ang malabangungot nilang gabi. Sa isang flashback, ipinakita sa atin ang naging kapalaran ni Krog. Kinaladkad siya ni John sa kusina, sinugatan siya ng ilang beses, pinamanhid ang kanyang katawan, at pinilit ang kanyang ulo sa loob ng microwave, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.